Tatlong magkakasunod na gabi na natulog silang mag-asawa sa kwarto ni Marcos. Kaya naman hindi maka-score si Miguel kay Camila. Hindi rin nila magawa iyon sa araw dahil pareho namang silang busy. Maraming trabaho si Miguel sa opisina nito. Busy rin naman si Camila sa itatayo niyang box shop. Binigyan nga siya ni Miguel ng space sa Grand Pacific Towers. Nasa second floor ang ibinigay nito sa kanya. Sa loob ng 3 araw ay naitayo niya ang box shop na may kasamang snack bar kung saan ang mga produkto na gawa sa bake shop ni Genicel ang naroroon. Pagkaraan ng 2 araw ay nag-opening na sila. Ang daming tao dahil tinawagan ni Miguel ang lahat ng mga kaibigan nito na dinala naman ang kani-kanilang asawa. Tamang-tama naman nakilala pa rin ni Genicel ang mga yon. Nagkaroon na siya ng mga panibagong kaibigan bukod kay Crisel. Pero namimiss niya ang kapatid na ilang taon na niyang hindi nakikita. Magmula pa noong sapilitang isinama ito ni Mr. Calanta. Nagigilty siya kapag naiisip ang kapatid. Lalo na kapag naalala niya ang sinabi noon ni Nanay Cora na buntis ito. Siguradong malaki na rin ang anak nito na kasing edad naman ni Marcos. Nasaan na kaya ang kapatid niya? Kumusta na kaya ito? Kumusta na rin kaya si Tita Ines? Sana inaalagaan nitong mabuti ang kapatid niya. Camila? Napapitlag naman si Camila na marinig ang pamilyar na boses. Nang lingunin niya ito, lumawak ang kanyang pagkakangiti nang makita niya si Mama Carmela na nagmamadaling lumapit sa kanya. Kasunod nito si Papa Ronald. Mahigpit siyang niyakap na matandang babae. Nasaan ang apo ko? Naiiyak na tanong naman ni Mama Carmela nang pakawalan siya nito. Nasa school po siya, Ma. Sagot naman ni Camila. Saka yumakap din siya kay Papa Ronald. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Nagkabalikan na pala kayo ni Miguel. Wala man lang siyang ikinukwento sa akin. Nagpaalam lang siya sa amin noong 1 linggo na hindi na siya uuwi sa mansyon kung hindi pa namin siya dinalaw sa opisina niya. Hindi namin malalaman na narito ka. Ang sabi lang ng sekretarya niya, pumunta daw siya sa box shop na bubuksan sa building na ito. Na-curious kaming bigla dahil hindi naman mahilig sa libro ang anak ko. Alak at babae ang alam kong hilig niya. Napangiwi naman si Camila nang marinig ang huling sinabi ng mama ni Miguel. Bisyo yata talagang binabanggit nitong hilig ng asawa niya ay hindi hobby. Nandito ang lahat ng kaibigan ni Miguel. Pero bakit kami hindi mo malang inibitahan? May galit ka ba sa amin, Iha? Alam kong naging bahagi kami ng paghihirap mo sa piling ni Miguel noon. Ngunit kung napatawad mo na ang anak namin, kami ba hindi mo magagawang patawarin? Napakagatlabi naman si Camila. Kinain siya agad ng guilt. Sorry po, Ma. Sorry po sa inyo ni Papa. Umupo muna tayo para makapag-usap tayong mabuti. Iginiya ni Camila ang mag-asawa sa bakanting mesa. Pandalawahan lang iyong mesa kaya kumuha nilang siya ng extra na upuan para sa kanya. Sige, makikinig kami sa paliwanag mo. Gandahan mo lang, Iha. Hindi ko kasi maisip kung bakit kailangan ninyong ilihim sa amin ang tungkol sa pagbabalikan ninyo at tungkol sa apo namin. Malaki na ang batang yon. Ni wala man lang ipinapakita sa amin na larawan si Miguel. Naluluhang saad naman ng Mama Carmela. Panay ang punas nito sa mga mata. Calm down please. Mamaya makakasama na iyan sa pag-iyak mo. Alo naman ang Papa Ronald sa asawa nito. Mama Carmela, Papa Ronald, huwag po kayo magagalit sa amin lalo na kay Miguel. Pero kinausap ko po siya noon na huwag sasabihin sa inyo ang tungkol sa amin ng anak ko. Nag-aalala kasi ako na baka kapag nalaman ninyo ang tungkol sa anak namin, baka pilitin ninyong kunin sa amin ang anak. Ayoko po na mawalay sa akin ang anak ko. Kaya naisip kong mas mabuting huwag na ninyo munang malaman ang tungkol sa amin. Nakapag-adjust na po si Marcos kay Miguel. Saka namin siya dadalhin sa inyo. Sorry po kung hindi ninyo nagustuhan ang desisyon ko. Sumang-ayon lang naman po sa akin si Miguel.
Paliwanag naman ni Camila. Talagang magagalit ako sa inyo kung plano ninyong ilayo sa akin ang apo namin. Mapapatawad ko lang kayo ni Miguel kung makikita ko ang apo ko. Saang eskwelahan ba siya naka-enroll? Pupuntahan namin siya ni Ronald. Napasinghap naman si Camila. Kasasabi lang niya kung ano ang kinatatakutan niya mangyari. Heto at ginagawa na nga ng biyenan niya. Mahirap talagang kausap ito. Ma, mamaya pa po ang uwian niya. Susunduin po siya ni Miguel mamaya. Kami na ang susundo sa apo ko. Sabihin mo lang kung saan ang school niya. Sa St. Andrew ba? Pupuntahan namin siya ngayon din mismo. Napakamot ng kanyang ulo si Camila. Hindi yata siya mananalo sa argumento kapag ang mama ni Miguel ang kaharap niya. Hello there! Napalingon silang lahat kay Miguel nang bigla itong lumapit sa kanila. Nandito pala kayo mama, papa. Hinalikan ni Miguel sa pisngi ang mga magulang nito. Saka tumayo sa tabi niya. Paano ninyo nalaman ang tungkol dito? Hindi ko maalalang nabanggit ko ito sa inyo. Sinabi ng sekretarya mo. Nakakainis kayong dalawa, lalo ka na Miguel. Bakit kailangan mong ilihim ang tungkol sa pagkakabalikan ninyo ni Camila? Pati yung tungkol sa apo ko. Hindi mo man lang nabanggit. Ipinagdadamot mo ba ang mag-iina mo ha? Naghi-hysterical naman na sabi ni Mama Carmela. Halos lumabas na rin ang liti nito sa leeg. Habang matalim ang mga matang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Ma, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Gusto ko lang naman na maayos muna mabuti ang relasyon namin ng pamilya ko bago ko sabihin sa inyo ang lahat. Kasi kung sinabi ko noon sa inyo na nagkita na kami ni Camila at Marcos sa kasal ni PJ, baka unahan ninyo ako makikipag-usap sa asawa ko. Ayokong kayo ang dahilan para bumalik sila sa buhay ko. Gusto kong ako ang gumawa ng paraan upang magkaayos kami ni Camila. Dahil ako ang may kasalanan. Hindi yung ibang tao ang magiging rason para bumalik sila sa akin. Nagkatinginan naman ang mga magulang ni Miguel. Napabuntong hininga naman si Papa Ronald. Sa kanito inakbayan ng asawa. Nakangiting nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Mama Carmela sa kanilang dalawa ni Miguel. Okay, naiintindihan ko na kayo. Pero gusto ko na talagang makita ang apo ko. Ano bang oras matatapos ang klase niya? Usisa naman ni Mama Carmela. Napatingin naman si Miguel sa suot nitong relo. 11:00 na pala. Labasan ni Marcos ngayon. Aalis na muna ako para sunduin siya. Mamaya nandito na kami. Hinalikan siya ni Miguel bago ito nagpaalam sa kanila. Kumuha naman na makakain at maiinom si Camila para sa kanyang mga biyenan. Eksaktong natapos kumain ng mag-asawa nang bumalik si Miguel. Hawak nito sa kamay si Marcos habang nasa likuran nito ang yaya ng bata. Mami? Humahangos na sigaw naman ni Marcos nang makita siya nito. Kumawala ito sa pagkakahawak ni Miguel at tumakbo papunta sa kanya. Agad niya naman itong sinalubong ng yakap. Siya na ba ang apo ko, Camila? Opo, ma. Pinakawala naman ni Camila ang anak. Saka ito iniharap sa kanyang mga biyenan. Marcos, anak, sila ang Lola Carmela mo at Lolo Ronald. Mama at papa sila ng daddy mo. Tahimik lang na nagpalipat-lipat ang tingin ni Marcos sa dalawang matanda. Ngunit napatili si Mama Carmela nang masilayan ang apo nito. Bigla nitong sinunggaban si Marcos. Saka ito pinaghalikan sa mukha nito. Tawa naman ng tawa si Marcos dahil mukhang nakikiliti ito sa ginagawa ng lola nito. Ang laki mo na pala, apo ko. Tapos ang gwapo mo pa. Sinong kamukha mo? Si Mami po ang kamukha ko. Natawa naman si Miguel pati ang mga magulang nito. Napangiti lang naman si Camila. Ah, oo. Maganda naman kasi talaga ang mami mo. Pero gwapo ka katulad namin ng daddy mo, hindi ba? Sabad naman ni Papa Ronald. Ang lapad din ng ngiti nito, katulad ni Mama Carmela. Opo, gwapo at cute pa. Napangiti silang lahat sa sinabi naman ni Marcos. Ang cute mo nga, apo ko. Siguradong mabait ka rin. Gusto mo bang sumama sa amin ng lolo mo? Ipapakilala kita sa mga pinsan mo para may kalaro ka.
Wika naman ni Mama Carmela. May laruan po ako at pagkain sa bahay ninyo. Maraming pagkain sa mansyon, apo ko. Bibili rin tayo ng laruan at damit mo, kaya sumama ka na sa amin ng lolo mo ngayon. Hikayat naman ni Mama Carmela. Napatingin naman si Marcos kay Camila pero si Miguel ang nagsalita. Sige baby, sumama ka na sa lola at lola mo. Tutal Sabado naman bukas, kaya wala kang pasok. Isama mo na si Yaya Ge. Daanan mo na lang ninyo ng yaya mo ang mga gamit ninyo sa bahay. Doon po ako matutulog? Tanong naman ni Marcos. Gusto mo ba na matulog sa bahay nila lola mo? Balik tanong naman ni Camila. Hindi agad sumagot si Marcos. Humarap ito kay Mama Carmela. Malambot din po ba ang kama sa bahay ninyo, Lola? Siyempre naman, doon ka matutulog sa dating kwarto ng daddy mo. Sagot naman ni Mama Carmela. Kung hindi mo magustuhan ang higaan mo, bibili tayo ng bagong kama bukas. Sige po, sasama po ako sa inyo. Malawak ang ngiting saad naman ni Marcos. Yumakap si Marcos kay Camila. Pagkatapos kay Miguel. Saka ito nagbabay habang hawak sa kamay ni Mama Carmela. Ibabalik pa kaya nila sa atin si Marcos? Nag-aalalang tanong ni Camila. Habang nakatingin sa papalayong anak. Makaburger na lang tayo kina mama. Sabik na sabik kasi sila sa apo nila. Ang tagal nilang hinintay na makita at makasama si Marcos. Kaya hindi mo sila masisisi. Hindi na nakaimik pa si Camila. May kasalanan din naman siya sa nangyari. Itinago niya ang anak na matagal dahil natakot siyang kunin ito sa kanila. Pero nangyari na rin naman ang kinatatakutan niya. Kaya wala na siya magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan. Kahati niya ang mga biyanan sa atensyon at pagmamahal sa anak nila ni Miguel. Nilibang niya ang sarili sa pag-aasikaso sa mga dumadagsang customer. Nang dumating si Miguel ay tinulungan siya magsara ng shop. Pagdating nila sa bahay ay medyo napagod si Camila. Dahil wala ang presensya ni Marcos. Tahimik silang kumakain ng hapunan ni Miguel. Nang matapos silang kumain, si Camila na ang nagligpit. Naka-stay out kasi ang lahat ng maids sa bahay nila. Kaya wala silang kasambahay pagdating ng gabi. Habang naghuhugas siya sa lababo, hindi niya namalayan na nasa likuran lang pala niya si Miguel. Miss Beautiful, tayong dalawa lang dito sa bahay, kaya bilinsan mo na riyan. Maniningil na ako ngayon sa mga utang mo. Nakasimangot na nilingon naman ni Camila si Miguel. Anong utang ang sinasabi mo dyan? May utang ako sa'yo? Oo, Miss Beautiful. 5 gabi mo akong ginutom, kaya kakain ako ng marami ngayon. 5 rounds ang kapalit ng 5 gabi. Dumula sa kamay ni Camila ang hinuhugasan niya mga kutsara. Nanlalaki ang mga matang muling linlingon niya si Miguel. Nagbibiro ka ba? 5 rounds? Hindi na ako makakalakad niyan. May trabaho pa kaya ako bukas? Reklamo naman niya rito. May assistant ka naman, hindi ba? Siya na lang muna ang bahala sa shop mo. Wala rin naman akong pasok bukas. Pinaikot ni Camila ang mga mata. Naiiling na ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Matagal ka pa ba, Miss Beautiful? Gutom na talaga ako. Niyakap siya ni Miguel mula sa likod. Dumikit tuloy sa likuran niya ang matigas nitong alaga. Biglang uminit ang pakiramdam niya. Namimiss na rin naman niya ang ginagawa nilang dalawa ni Miguel. Pero siguradong sasakit ang katawan niya kinabukasan nito. Napakagatlabi na lang si Camila sa kahuminga ng malalim. Sandali na lang. Tatapusin ko muna to. Pakiusap naman niya kay Miguel. Ngunit sadyang makulit ang asawa niya. Kinagat pa nito ang gilid ng tainga niya na ikinasinghap naman niya. Ano ka ba naman, Miguel? Mamaya nasabi eh. Angal naman ni Camila na maramdaman ang palad ni Miguel na humahagod sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya pinapansin ng asawa niya. Hinalikan nito ang kanyang nakahantad na leeg. Nakapusod kasi pataas ang buhok niya. Lumikha pa ng ingay ang halik nito. Pilit niyang iniiwas ang kanyang leeg dahil nakikiliti siya. Ngunit lalo lang dumiin ang halik nito. Maya-maya lang ay pumasok na ang isang kamay nito sa loob ng t-shirt niya
Hinahagod nito ang kanyang puson at dahan-dahang tumaas. Nang makarating sa kanyang bra, bigla nitong ipinasok sa loob. Muntik na mahulog si Camila, ang hawak niyang baso. Miguel, ano ba? Bababasag lahat ng gamit dito. Naiinis na talaga si Camila. Kahit gusto niya ang ginagawa ni Miguel sa kanyang, hindi niya pa rin papayag na istorbohin siya nito sa lahat ng trabaho niya. Galit ka na, Miss Beautiful? Sige, titigil na muna ako. Hihintayin kita matapos. Basta 5 rounds ha? Napapikit na lang si Camila. 5 rounds talaga. Baka gumapang na siya bukas at hindi na talaga makalakad pa. Tumigil naman si Miguel sa paghalik sa leeg niya. Inalis din ito ang kamay sa loob ng kanyang bra. Pero nakasandal ang baba nito sa kanyang balikat. Magkasalikop din ang 2 kamay nito na nakapulupot sa kanyang baywang. Binilasan naman ni Camila ang pagkilos kahit naaasiwa siya sa posisyon nilang dalawa ni Miguel. Parang lintang nakakapit sa katawan niya ang kanyang asawa. Akala mo naman ay mawawala siya, kaya nakakapit ito ng husto sa kanya. Tulungan mo na lang kaya ako rito para mabilis ako matapos. Suhestyon naman ni Camila. Bahagya pa niyang nilingon si Miguel na printing nakakapit sa kanya. Ano ang gagawin ko? Umayos ng tayo naman si Miguel. Pero nakahawak pa rin ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Ayusin mo tong hinuhugasan ko sa dish drainer. Itinuro niya. Nakapatong sa mismong lababo. Sure, binitawan nga siya ni Miguel. Lahat na nahuhugasan niya ay isa-isa nitong inayos sa rack. Maayos naman itong magtrabaho. Hindi nga lang niya sigurado kung tinutulungan siya nito dahil may kailangan sa kanya o gusto talaga nito ang ginagawa nito. Pero mabilis na natapos ang paghuhugas niya dahil sa tulong ni Miguel. Dapat pala kanina pa siya nagpatulong sa asawa para natapos na ang trabaho niya ng mas maaga. Eksaktong naisampay ni Camila ang ginamit niyang basahan sa pagpupuna sa lababo nang bigla siyang hapitin sa baywang ni Miguel. Oras na, Miss Beautiful. Saad nito sa kasiya siniil ng halik. Napabuka naman ang bibig niya sa gulat. Sinamantala naman iyon ni Miguel. Mabilis nitong ipinasok ang dila nito at nilaro-laro ang kanyang dila.